ano namin, fellowship namin. Papasalamat din ako kasi yun, ako pa talaga yung una ngayong gabi. Ako talaga una. Yun, ako daw yung napili kasi ako yung nabunot din. Bumunot din daw si Brian. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Bagamat, yun, may kaba, kinakabahan din ako. Tao lang tayo eh. Kakabahan tayo. Lalo na, nandito tayo sa harap ng pulpito. Yun. Papasalamat ako sa Lord na alam ko naman na sasamahan niya ako ngayong gabi. Yung nais niya lang may payag, yung share ko sa inyo. Yun, sa Diyos po ang pinamatas na kapatid. Yun po. Let's pray. Lord, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami Panginoon. Ngayong gabi, Lord, nagpapakumbaba Panginoon sa harapan mo, Lord. Ginisin niyo po Panginoon yung mga karumihan namin, Lord. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord, wala po kayong pinais, Lord, kundi mataas ka lang ngayong gabi, Panginoon. At handaan niyo po, Panginoon, yung puso ng bawat isa, Panginoon, na makakarinig na yung salita, Panginoon. At Lord, itago niyo po ako, Lord, sa inyong bunal na likuran, Lord. Gamitin niyo po ako, Panginoon, upang marami po, Panginoon, kaluluwa na malapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa gabi ito. Sabi mo nga, Lord, sa Mateo 18:20, Panginoon, 2 o 3 nagkakatibot, Panginoon, ay nandun ka. Yes, Lord, salamat po. Siya po ang pinamatas ng puri, pagsamba. Amen. Yun, bali, si Brother Marlon. Yun, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay The 9 Fruits of the Holy Spirit. So, saan natin yung mababasa? Sa Galatia 5:22 to 23. So, makibasa nga po sa unang makakita. Galatia 5:22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahungan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. Yun. Bali, itong 9 days natin, ito yung pag-aaralan natin. At yung una dito, ay yung topic na pag-aaralan natin. So, ano yung unang sinabi doon? Pag-ibig. Yun. Bakit kaya pag-ibig yung nasa una, no? Itayin nyo. May idea kayo bakit na una? Pinakamahalaga. Nakakagila daw sa lahat. Ano pa? Yun, mahirap ang ibig. Mahirap talaga. Yun, tama yung sinabi ni Kuya na pinakadakila sa lahat. At mababasa natin yan. Saan natin mabasa? Unang Korinto 13:13. Ano sabi doon? Kaya ang tatlong ito ay nananatili. Masalanan tayo eh. Bigas tayo ng makamundo tayo eh. Nasa pwesto tayo. So dahil yung Diyos ay sadyang mapagmahal, dakila yung pag-ibig niya, yun, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin. Kaya yun, kaya laging una yung pag-ibig. So, dakila pala yung pag-ibig, no? Sabi. At hindi lang dakila yun. Sabi pa sa Mateo, pakibasa ulit. Mateo 22:37 to 38. Pinakamahalagang utos. Amen. Hindi lang siya dakila, di ba? Pinakamahalaga pa sa lahat. So, kaya yung binigay sa akin ng Panginoon, kaya pala siya nauna palagi ay yun, siya yung pinakadakila at mahalaga sa lahat. So, wala pa tayo sa topic ha. Wala ba? Introduction ko pa lang to. Yun. Yun. Ano kaya kung wala tayong pag-ibig, no? Paano kaya? Patingin nyo. O, basa ulit tayo. Bible ulit. Bible. Sa Bible lang tayo. Huwag tayong nilihis. Pakibasa ulit kayo sa akin sa unang Korinto
Unang Korinto 13:2. Si Jemima daw, nakita na. Unang Korinto 13:2. Oh, diba? Pag wala ka palang pag-ibig, wala kang kabuluhan. So, ang sakit nun. Wala kang silbi. Ibig sabihin, wala tayong silbi pag wala tayong pag-ibig. Alam ko naman na lahat tayo dito may pag-ibig. Yun. Amen, amen. Yun. Ang sabi nito, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na nakapalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yun na, imagine, si Pablo ito, di ba? Si Pablo na gano'n ito. Yun, nagpapayag ka na ng salita ng Diyos. Nakaunawa ka na sa hiwaga. Yun, nakakaano na siya. Nananampalataya siya, pero wala siyang pag-ibig. Useless pala. Diba? Useless. So, dito na tayo sa topic. Ay, hindi. Meron pala, dahil love yung natin, merong 4 na uri daw ng love. So, alam ko si Mami, alam natin 4 na uri ng love. Una daw, ang uri ng love ay Teleo. Teleo. Pag-ibig sa kaibigan. Yan. Sa kaibigan mo, yun yung Teleo. Ang pangalawa daw ay Storging. Ano naman yun? Yung pag-ibig naman sa pamilya mo, sa magulang mo. Yung pangatlo, yun naman yung Eros. Ano yung Eros? Yun. Yun yung pag-ibig ko sa aking asawa. Yun, Eros! Yun daw yun. Pakinggan mo na natin kasi December ngayon. Baka bilan ako ng sapatos ulit eh. Yun, yun daw yun. At yung pinakamahalaga sa lahat ng love ay yung agape. So, ano yung agape? Yung agape ay yun yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat sa katauhan. Yun nga, yung sinabi ko kanina sa John 3:16, di ba? Kaya, sabi din sa unang Juan, ako na lang pong babasa, 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen, di ba? Pag hindi ka na umiibig, hindi ka kumikilala sa Diyos. So, masakit na para sa atin kapag hindi tayo umibig. So, dito na tayo sa topic. Meron pong akong tatlong puntos na isi-share sa inyo kung bakit nawawala yung pag-ibig ng tao natin. Yun. Una, pagiging magagalitin. Lahat naman tayo nagagalit, di ba? Pero sabi, pagiging magagalitin. Yung bang, tawag dyan, magkasulubong lang kayo, titingnan ka lang. Pagka sa mga makatingin, ha? Ano pa? May nagagalit din sa yung kwento ba yun? Naamoy lang yung utot. Diba? Galit na, nag-aaway na, mag-asawa tayo. Naamoy lang yung utot. Ay, nag-iwalay na. Nagalit, grabe, hindi na pagtinti. Yun daw yung nakapagpawala ng pag-ibig. Yung galit, pagiging magalitin. Sabi sa Kawikaan 10:12, ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. So, kapag may pag-ibig tayo, kahit galit sa atin yung kunyari, magagalit tayo. Ang dami sinasabi, di ba?
Kasi galit siya eh. Pero pag may pag-ibig ka, mahal mo siya, babaliwalay mo yun. Diba? Pag galit siya, galit ka din, ano mangyari? Kakagulo talaga. Sabi dito, di ba? Ano, nagpapasimula ng kaguluhan. Kaya yung galit pala talaga, gawa ni Satanas yan. Kaya bantayan daw yung sarili. Sabi din sa Kawikaan 14:17, ang taong mainit ang ulo ay nakagawa ng di marapat. Ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. So, pagka galit tayo, gawin natin, relax, manahon ka. Tumahimik ka muna, hindi yung kunyari, katulad sa ako dati, sasawa ko na lang, sample ko. Yun, pagka galit siya, galit din ako. Yun, hindi pala ganun dapat kasi hindi kayo magkakasundo eh. Dapat merong magpapakumbaba sa inyo. It takes two to tango nga, diba? Wow, hindi na. Yan, magbigayan kayo. Yun. Yun yung pag-ibig. So, yun yung una. Yung pagiging magalitin. Yung nagpapawala ng pag-ibig natin. Diba yun? Yung pangalawa naman ay pagkahumaling sa makamundong gawain. So, yun, tinamaan ako dito eh. Talaga, dami kong makamundong gawain. Example na lang yung pagbibilyard ko. Yun. To the point na ginagabi na kami doon. Tapos ginabi ka na nga, kinabukasan doon ka na naman. Yun. Naalala ko lang yung nandun kami sa Kilingan. Nandun kami sa Kilingan ni Kuya Kaloy. Kasama kami. Gusto namin, galing tayo sa nag-share tayo doon. Nagkayaan kami sa bilyaran. Pumunta kami dun sa sa veterans. Buti na lang, may mga naglalaro. Kaya hindi nila ni Lord. Hindi pa yun, hindi pa kami nakatento. Gusto talaga kami maglaro. Punta kami dito sa may phase 4. Isa dos, tinignan din namin. Buti na lang, may naglalaro din. Talagang, hindi talaga inalaw ni Lord na yun. Mapunta kami doon. Kaya papasalamat din ako sa Lord doon. Ngayon alam ko hindi alay. Yun. Yun pala yung sabi nga sa Corinto, di ba? Tres. Dahil makamundo pa rin kayo, nag-iingitan kayo, at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? So, pag makamundo pala tayo, naiingit pa tayo. Then yung, paano bang ingit? Gaya ng merong kakakilala, isa sa buhay, nagkaroon ng magarang kotse, mga bagay, dito lang ng mga motor. Nandun yung inggit mo. Diba? Doon, nakapagsalita ka ng hindi maganda. Baka kurap yan, kurap. Yun. Saan kayo galing yan? Saan kayo galing yan? Yun. Yun daw yung sabi dito. At namumuhay pa ayon sa laman. Yun nga. Sa laman. Kung ano yung gusto ng laman natin, yung ginagawa natin. Yan. Papahinga tubig. Lahat. Pag-ibig sa salapi. Totoo, hindi. Diba? Naniwala ba kayo na yung mayaman daw, napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos? Sinabi yan sa pakibasa sa Mateo 19:23. Mateo 19:23.
Mateo 19:23. Matthew 19, verse 22. Ah. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Ayan. Yan, di ba? Napakahirap daw para sa isang mayaman. Pero huwag niyong mahalin ha. Hindi, napakahirap lang. Hindi sinabi na imposibleng makapunta sa langit. Mahirap lang. Bakit kaya? Verse. 1 Timothy 6:10. Favorite, alam ni ko yan, favorite ko yan. Kabisado ko nga yan eh. Okay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman ng mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaklap sa maraming kapigatian. Amen. Yun. Diba sabi? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. So, pag yung minamahal natin, yung pera, wala na. Nagmimit siya na ng kasamaan. Sabi dito dahil nag-aangad tayo na yumaman Diba? Napapalayo sa Panginoon at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, kaya pala maraming mga tawag yan, mga kurap, hindi nawawalahin, mga kurap sa politika, di ba? Kasi gusto na yumaman Pero, hindi masamang yumaman, ha? Mami, hindi masamang yumaman. Kung mabuti yung hangarin mo, di ba? Kung nagtatides ka naman, di ba? Kung payayamanin ka ng Panginoon, at natumutulong ka sa mga ministry, yung pera mo ginagamit mo. Pero kung para sa sarili mo lang, ay, masama na daw yun. Kaya, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya, bantayan natin, baka mahal na natin yung pera. Yung pera na yung nagpapagalaw sa atin, hindi na tayo nagpapagalaw sa kanya. Diba? Baliktad na. Tayo na yung nasakot na tayo ng pera. Yun. Bali, ano yung una? Ulitin ko lang, recap. Pagiging magagalitin. Pagkahumaling sa makamundong gawain. At pag-ibig sa salapi. So, meron pa palang isang topic na binigay sa akin yung pangalan ng Diyos. Mga pangalan. Yun. Ang Diyos pala, hindi lang basta Diyos. Siya ay Aba. Ano yung Aba? Father o Ama. Ama natin siya. May relasyon tayo sa Kanya. Diba? Hindi lang siya basta Diyos. May relasyon tayo sa Panginoon. Kaya nga tinawag niya tayong mga anak, diba? Sabi sa Roma 8:15, ako na lang po magbabasa para mabilis. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Amen. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. Espiritu. Upang kayo gawing mga alipin na namumuhay. So, imbes na alipin ang tawag sa atin, di ba? Ginawa tayo ng anak ng Diyos. Anak tawag sa atin. So, di lang pala basta Diyos. Siya din ay Aba o sa Galatia 8, sinabi yun. Galatia 4:6. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Yun, sinabi pa rin dito. Makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Yun. Yun na po. Tapos na tayo sa topic natin. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa gabi ito na yun. Nawala yung kaba ko kasi excited ako kasi ang salita ng Diyos kasi di ba?
Huwag tayong mahiya. Hindi nga nahiya yung mga mga nagnanakaw, di ba? Hindi dapat mahiya. Bali, reminder lang po sa lahat, ito. Reminder po sa ating mga anak ng Diyos na huwag tayong mawalay o mahiwalay ng galit pagka humaling sa mga mundong bagay at pag-ibig sa salapi. Palagi natin alalahanin na gano'n kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At pagsikapan natin mapakita sa Panginoon na mahal din natin siya. Amen? Amen. Yun lang po. Magandang gabi po. Alam ko magandang gabi.